Ayun, hello, hello, kamusta? Nandito na naman si Mrs. Kath at samahan niyo na naman ako sa panibagong linggo. So, ito yung mga araw bago mag New Year. Ayan, makikita nyo daming mga bilog-bilog na prutas sa paligid. Nagmamadali na kami niyan at saka ang daming tao sa grocery. Alam nyo naman, ang tawag doon, rush ba yun? Basta yung namimili na lahat ng mga panghanda, pang-stock sa bahay kasi kailangan daw puno ang mga stock sa bahay nun. So there's a lot of people buying because it's almost New Year and they're buying their food or handa. How about us? Pagkatapos naming mag-grocery ay naisipan na rin naming pagupitan si Tantan kasi medyo mahaba na yung buhok niya. Gusto rin namin itry sa kanya yung mullet haircut na uso ngayon sa mga lalaki. Ayan, magtatay talaga oh. Magsi-cellphone parehas. So far naman sa mga anak ko, hindi naman sila laging pahirapan pagdating sa gupitan. Kapag dinadala mo sila sa salon o sa barbero, madali lang silang magupitan kasi chill lang naman sila. Hindi naman sila nagpapanik dun sa tunog ng mga razor. Nakikiliti nga lang pero okay pa din. Chill pa rin sila. Tingin ko nga si Ong Pamtagtag. Let me see. Tayo ka, tayo. Wow. Talikad, talikad. Wow. Ong Pamtagtag. Hello, good morning. So, today is December 30 at marami tayong hahabulin na mga lilinisin bago mag New Year bukas. Yan. So, alam niyo naman yung tradition kapag gano'n na magtatapos yung taon, di ba? Gusto nila malinis yung buong bahay para isang buong taon na malinis. Pero parang hindi naman nag-work yun. Madumi pa rin yung bahay kahit na maglinis ka. Ayan, samahan niyo lang ako sa mga paglilinis ko at sa pag-prepare ko ng mga pagkain na ihahanda namin for tomorrow. Tara. Wala pa akong nakakain tapos iinom na ako ng Delight. Actually dati 'di ba, yung madalas naming iniinom is yung letter W. Ay hindi, letter Y. Yan. Iniinom pa rin naman ng mga bata yan, pero ako lang yung nakaibang brand na. Kasi kung titignan nyo, itong Delight pala, meron siyang probiotic. Isa siyang probiotic drink, tapos meron siyang prebiotic fiber. So, na-notice ko din no, simula nung ito yung iniinom ko na medyo parang nagre-regular yung aking ganon. So, kaya gusto ko to. Tsaka gusto ko rin yung yogurt. Gusto ko rin yung yogurt kasi nakakatulong din siya sa gut health daw, sabi nila. Gaya-gaya lang ako. Hindi, meron namang improvement. So, ayun, try nyo to. Mag-switch kayo dito. Okay din naman yung lasa. Masarap din naman siya. Actually, parang mas masarap siya sa akin compared dun sa letter Y. Maraming bagay ang madaling maubos pero ang labahan hindi yan nauubos. So ayun, sinimulan ko na nga yung pag-ubos ng mga kailangang ubusin na labahan, mga kailangang linisin. Ayan. Share ko nga lang din pala sa inyo na nagulat ako nung dumating yung bagong bill namin ng kuryente. Kasi, 'di ba? Dati naaalala ko yung bill namin mga nasa 10K. Tapos nag-isip ako ng mga iba't ibang paraan para mas bumaba yung bill namin kasi parang hindi ko matanggap na 10K yung bill namin. So yung unang ginawa namin is bumili kami ng mas malaking rice cooker para yung saing namin sa umaga pwede na naming damihan tas hanggang gabi na yun. Medyo bumaba ng konti naman doon. Tapos, nung nagkaroon kami ng extra last year, ay bumili rin kami ng ref na inverter na.
Tapos ayun, medyo bumaba din from 10k, naglalaro na siya sa 8 or 9. Tapos, ito nga recently, nung nagpalit na rin kami ng washing machine, yung dati kasi naming washing machine, hindi rin yun inverter. So, natatawa ako kasi, di ba yung mga jokes sa online na, introvert, hindi daw introvert yung washing machine. So, ayun, basta. So, nung nagpalit na kami ng inverter na washing machine, nagulat ako na dumating yung bill namin ngayon at 6.5 lang ang kuryente namin. So, sana magtuloy-tuloy na yung pagbaba ng kuryente namin, 'di ba? Isa rin to sa hindi madaling maubos, yung mga tiklupin. Parang ilang araw na tong nakalagay dun sa taas ng box bago ko natupi. Yan, madami kasi akong ginagawa at tinatamad din ako. Ewan ko ba, medyo nakakatamad magtiklop ng mga damit. Pero usually pag ganito na magtitiklop ako ng damit, pagkatapos kong tupiin yan, a-assign ko na sa mga bata na sila naman yung maglagay sa sarili nilang mga cabinet. Gusto ko kasi na binibigyan na sila ng mga maliliit na responsibilities para, alam mo yun, pag lumaki-laki sila mas maging responsible sila ng mga adult. Syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon na inuutusan ko silang ganon ay masaya sila. Madalas tinatamad din silang sumunod sa mga utos ko, pero wala, pinupush ko pa rin sila na gawin nila kasi mga simpleng bagay lang naman yan. At madalas naman ay sumusunod sila sa akin bago sila mahangir. Hindi yun. Yung mga tinuturo ko naman sa kanila, hindi ko rin 100% sure na paglaki nila magiging mabuting tao na sila. Pero at least nagtatry din ako na turuan na sila ng mga simpleng bagay. Isinabay ko na din yung pagdi-declutter ng mga damit na hindi na namin sinusuot, 'di ba? At least makakapagpasaya pa tayo ng ibang taong makakatanggap nitong mga damit na 'to. Kakagising ko lang pero naisipan kong gawin na yung fruit salad at yung Shanghai. Yung fruit salad kasi para mamayang gabi, medyo matigas na siya. Tapos yung Shanghai naman, medyo matagal yun kasi babalutin pa yun. So, konti lang naman yung ihahanda namin. Usually naman, hindi naman talaga kami naghahanda ng marami. Yung kaya lang namin kainin para sa isang gabi na yun na medyo may konting sobra. Kagaya ng Shanghai, pwede pa naman yung iprito sa susunod na araw, di ba? So, ayun, hindi kami masyadong nagluluto ng marami tas iinit ng iinit kasi ewan ko, hindi talaga namin yung ginagawa. Ayaw ko rin siguro kasi na magsayang ng pagkain. So, eto, gagawin na natin yung fruit salad. Actually, parang hindi ko matandaan kung nakagawa na ba ako ng fruit salad dati. Oo nga pala, itong nasa kamay ko, wala lang yan dahil sa dami ng mga pinag-declutter at pinaglilinis ko kahapon kaya medyo sumakit yung wrist ko. Pero okay lang naman yan. Tatanggalin ko rin mamaya. Tapos, ayun, itong recipe ng fruit salad, nakita ko lang din sa TikTok, sa online. Kaya nga, huwag kayong magsasawang mag-post ng mga recipes nyo online kasi di nyo alam, baka may kagaya namin, di ba? O, kung di ko nakita yung recipe na yun, baka wala kaming fruit salad ngayon sa bahay. So, ayan, kunyaring may alam lang ako sa paggawa. Kasi, nung bata naman ako, hindi naman uso sa amin yung papatulungin ka ng magulang mo na gumawa ng, ng mga luto-luto. Parang puro laro lang din ako nun laro sa labas, ganyan. Tapos yung mga matatanda na yung, nakatoka talaga sa pagluluto ng mga handa sa Pasko, handa sa New Year, ganyan. Kaya masarap ang buhay nun. Pero ngayon, ako na yung matanda. Ako na yung gagawa ng handa. Uy, rhyme. Ako na yung matanda. Ako na yung gagawa ng handa.
So, ayun. Basta yun, gagayain ko lang yung recipe na yun. Tapos, pati yung sa Shanghai, gagayain ko lang din yung recipe na nakita kong online. So, ayun. Tara. Cheese salad na ata din. Okay, so ito na yung ating fruit salad. So, ang technique natin, instead na ilalagay natin siya lahat sa isang malaking bowl at ilalagay sa ref, ay ilalagay mo, itatry muna natin pagkasyahin to. Yan, meron kaming mga maliliit na container. Ito mga tinabi kong mga take-away na lagayan. Ilalagay natin siya sa maliliit na ganito. Parang ipo-portion-portion na natin siya. Para pag meron gustong kumain, ilalabas niya lang to from the ref. Tapos, di ba? So, hindi kailangan laging sumandok doon sa malaking bowl. Di ba? So, tara, gawin na natin. Yes. Yes. What can I say? One about the pet issue. Don't work for long. Go home. Ayun na yung fruit salad na parte-parte. Kung di ka masyadong mabait sa amin at bibisita ka sa amin, eto ka. Yung maliliit. Pero kung mabait ka, eto. Maybe someday on what the type of profiles that they. Kapag talaga may mga special occasion, gusto ko talaga na merong mga bulaklak. So, eto, bumili lang ako ng 3 piraso ng Transvaal Daisy. Tapos, pumulot ako ng mga parang dahon-dahon na medyo may mga branches dun sa garden namin. Tapos, eto, nagre-ready na kami ni Daddy ng mga lulutuin. At konti lang naman yung ihahanda namin. Parang gusto kasi ng mga bata, ni-request nila na gawin namin yung ginawa namin dati, na kumain kami sa dahon ng saging. So, humingi kami ng dahon sa kapitbahay. Tapos, eto, magluluto si Daddy ng pork steak. Ako naman magluluto ng isda, saka Shanghai. Tapos, meron na rin kaming dessert. At, technically, ngayong taon lang talaga kami hindi mag-follow nung, alam mo yun, yung maraming prutas, maraming mga kung ano-anong mga pampaswerte sa pagkainan. At nag-decide kami talaga na mag-focus lang dun sa mga pagkain na kakainin talaga namin. At mas mag-focus more sa faith namin kay Lord kaysa sa mga pampaswerte. So, ayan. Time to eat. We're like wild animals when we're eating it. We're like animals that can stand up. Yeah. Ayaw gagawin. We're eating dami. Eat dami, ha? So we can eat dami in the new year. Where's At eto na, titikman ko na yung fruit salad na ginawa ko kanina.
Wala mas mahaba. Hello! So, mas New Year! Uy, tinapon mo naman agad. Tinapon mo naman agad. Good. It's not gonna hurt. Ay na ba? Pagkatapos ng putukan sa labas ay naglaro na lang kami ng barahan ng mga bata at ayun, sobrang fun naman. Naglaro din kami ng Call of Duty pagkatapos. So, ayun, masaya naman yung celebration namin na magkakasama kami at nagkukulitan at nagtatawanan ng ganito. So, ayun, Happy New Year sa inyong lahat. Salamat sa pagsama sa akin noong taong 2024 at sana tuloy-tuloy pa rin ang ating samahan sa mga susunod na taon, lalo na ngayong 2025. Happy New Year! Enjoy your year! Have a blessed year! At ayun, magpakasaya lang tayong lahat. So, salamat sa panonood! See you on my next vlog! Bye-bye! Go. Mommy! Oh, good. Para sa mga anak ko! Aray! 2, 3, go. Ayan! Sakit-sakit ka! 1, 2, 3, go. Ang bababa natin. Oh, kuha na. Mga sir, mga... 1, 2, 3, go.